tahimik na digmaan. Tahimik na digmaan. Meron bang tahimik na digmaan? O, tingnan natin. Digmaan nga, di ba? Pag gera, magulo. So, ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang bagong Biblia at New King James Version. Mga kapatid, may mga laban kasi o digmaan na hindi naririnig ng tenga at hindi nakikita ng mata. Sapagkat ito, mga kapatid, ay hindi ordinaryong digmaan. Kung tawagin ito, mga kapatid, ay spiritual na digmaan. Yan ang tinutukoy na tahimik na digmaan. Nararanasan natin lahat yan bilang mga mananampalataya. Sa kaibuturan ng ating puso, sa ating kalooban, nararanasan natin yan. At itong lesson na to para sa mga mananampalataya talaga to. Dahil kung hindi ka mananampalataya, ay hindi mo mararanasan tong spiritual na digmaan. Kasi walang labanan eh. Hindi ka naman mananampalataya, so pababaya ka na lang ng Satanas. Hindi ka na nakakalabanin. Yun mga kapatid eh. Spiritual na digmaan. Hindi digmaan sa physical. Hindi sa labas. Kundi isang tahimik na digmaan sa loob ng sa bawat tunay na sumasampalataya. Tahimik sapagkat walang sigawan, walang putukan, walang suntukan. No? Pero matindi to mga kapatid. Sapagkat ito'y araw-araw nating hinaharap to. Ang layunin natin mga kapatid ng araling ito para ipaliwanag at ipakita ang realidad, ang katotohanan na merong ang spiritual na digmaan sa buhay ng bawat mananampalataya. Kailangan natin maging mulat, maging handa at manangan sa tagumpay ng ating Panginoong Kristo sa gitna ng mga panloob na labanan. Laban sa kasalanan, laban sa mundo, at laban sa dyablo. So, maganda to mga kapatid, maging aware tayo. Ang lesson natin mga kapatid ay hatiin natin sa tatlong bahagi. Number 1, yung katotohanan ng spiritual na digmaan. Yun ang number 1. Kaya natin pinag-uusapan to dahil totoo na merong spiritual na digmaan. Number 2, yung lawak ng spiritual na digmaan. Ibig sabihin, hanggang saan ba nasasakop niyan? At siyempre, yung number 3, yung solusyon. Paano harapin ang spiritual na digmaan sa tulong siyempre ng ating Panginoong Jesucristo. So simulan po natin dito sa ang katotohanan ng spiritual na digmaan. At ang reference natin dito mga kapatid, itong mga sunod-sunod na talata sa Roma 7:15 hanggang 17. Ito po mga kapatid ay naglalaman ng nararanasan ni Apostol Pablo nung sinusulat niya ito. At sabi niya rito, sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman. Ano ibig sabihin hindi ko nalalaman? I do not understand. So alam niya in a way, pero hindi niya lang maunawaan. Parang nagkakaroon siya ng pagkalito at pakikibaka sa sarili. But ano ba problema rito mga kapatid? Ang problema rito, yung meron pa siyang kahinaan ng laman. Ito talatang ito mga kapatid, nagpapakita ng larawan ng kahinaan ng laman. Na bagamat ang isipan natin ay nais sumunod sa Diyos, yung katawan, yung likas na pagkatao natin, ay humihila sa atin para magkasala. Yun ang idea rito mga kapatid. Tingnan nyo, sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko nais ang ginagawa ko. Subalit ang kinapupuotan ko, yun ang ginagawa ko. Nakita nyo, no? Hindi niya nais yung ginagawa niya. Ibig sabihin, meron na siyang ibang pagnanais eh. Balikan natin yan, no? So, meron na siyang ibang pagnanais. Meron na siyang ibang hangarin. Kaya nasabi niya, hindi ko nais ang ginagawa ko. Bagamat may hangarin si Pablo na gumawa ng mabuti, ay ayaw niyang magkasala. Larawan naman ito ng pagkakaroon ng bagong puso at pagnanais na magawa yung righteous living. Pero nalilimitahan ng dating makasalanang kalikasan. Hindi nyo man nararamdaman yan. Mula nung tayo nanampalataya kay Kristo, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, minsan dumarating sa atin yan. Siyempre may iba na tayong pagnanais, iba na ang desire natin. Pero nadadapa pa rin tayo.
nagagawa natin kung ano pa yung ayaw natin. Sabi nga rito, subalit ang kinabubuotan ko, yun ang ginagawa ko. So kaya sinasabi niyang, bagamat nasusuklam siya o kinabubuotan niya, yung kasalanan ang tinutukoy niya rito, napapansin niyang yung pa rin ang kanyang nagagawa. Pinapakita rito mga kapatid, na merong malalim na internal struggle. Meron digmaan sa panloob. Si Pablo parang nakikipaglaban siya riyan. Dahil ito yung mga kapatid talagang ang nararamdaman ng isang tunay na binago ni Kristo. Nasa proseso yan na tinatawag na pagpapabanal, sanctification. Hindi naman tayo agad-agad na 100% na hindi na magkakasala. Tayo nasa proseso na tinitrain tayo ng Diyos, tinuturuan tayo ng Diyos habang tayo nabubuhay rito para marating natin yung kabanalan. Kaya dito mga kapatid sa talatang ito, si Apostol Pablo ay nagpapakita ng realidad ng pakikibaka ng isang Kristiyano. Meron digmaan talaga, spiritual na digmaan yan, dahil hindi naman literal na kahit siya may bagong pagnanais na sumunod sa Diyos, dala pa rin niya ang dating laman na humihila sa kanya sa kasalanan. Pero mga kapatid, huwag nating titingnan ang talatang ito at ang lineup ng talata ni Pablo 7:15 hanggang 17 na lisensya para magkasala tayo. O gagawin natin excuse yan. Si Pablo nga ganun Hindi po ganun ang dapat natin makita. Kundi pagkilala. Yung pagkilala natin na kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Araw-araw. Kailangan natin ng habag, grace, grasya ng Diyos upang tayo magtagumpay laban sa kasalanan. Yan yung makikita po natin dito mga kapatid sa pagtatapos ng lesson natin. Mamaya pa yun. Bitin-bitinin muna natin. Tuloy muna natin to para makita natin yung pundasyon na sinasabi ni Pablo. Tuloy natin sa verse 16. Ngunit kung hindi ko nais ang siya kong ginagawa, kung ganyan daw, hindi yun ang desire niya, pero yun ang nagagawa niya. Tandaan nyo, wala na yung desire niya, pero nagkagawa pa rin. Kasi nadadapa tayo habang tayo nandito sa lupa, mga kapatid hindi natin mape-perfect na hindi tayo magkakasala. Pinapakita dyan, pero hindi nga lisensya yan. Inuulit ko, hindi license to commit sin yan, sinasabi ni Pablo. Pinapakita lang niya yung realidad na meron struggle talaga. Ngunit kung hindi ko nais ang siya kong ginagawa, sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Yung pala yun Kaya yung ginagawa niya, natutunan niya, hindi pala yun dapat niyang gawin. Bakit? Dahil sa kautusan ng Diyos. Nalaman niya yung kautusan. Yung kautusan mga kapatid, kautusan ng Diyos, nagpapakita yan ng tama at mali. Hindi tayo ihahatid niyan sa perfection. Pinakikita ng kautusan na hindi natin kayang mabuhay, maabsweldo sa kasalanan sa sarili lang natin. Ang kautusan, yan ang naghahatid sa tao, sa Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan, nare-realize natin na ito pala ang mga gusto ng Diyos. Hindi ko kayang tuparin lahat yan. So, kailangan ko si Kristo. Yun mga kapatid. Pero ang punto pa rin natin dito para ipakita na merong struggle, merong spiritual na pakikipagbaka. Kapag ang isang tao ay ayaw na sa kasalanan, pero minsan pa rin ay nahuhulog pa rin dito, ito ay patunay na kinikilala niyang tama at mabuti ang kautusan ng Diyos. Kasi paano mo nalalaman nahulog ka, nagkamali ka, dahil alam mo yung kautusan ng Diyos. Kasi nag-aaral ka ng Biblia So, kinukurot-kurot ka niyan. Inuusig tayo ng ating konsensya sapagkat aral tayo sa salita ng Diyos. Hindi natin na-enjoy yung pagkakasala. Lahat tayo nagkakamali. Pag nagkakamali ka ba, nagkakasala ka, natutuwa ka ba kapatid? Hindi. Pero nung hindi ka mananampalataya, ikinatutuwa mo pa ang makagawa ng kasalanan. Nakikiliti ka, na-enjoy mo ang kasalanan. Pero tayo hindi. Kaya merong struggle mga kapatid. Tingnan natin sa 17, sabi pa rito, subalit ngayon, hindi na akong gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Ano yung ibig sabihin ni Pablo rito, mga kapatid? Hindi niya sinasabi na wala siyang pananagutan.
o hindi siya responsable sa kanyang kasalanan. Hindi ganun yan. Hindi siya tumatakas sa responsibilidad. Kundi, ang sabi niya rito, ngayon, so valid ngayon, nangangahulugan, nasa bagong kalagayan na siya bilang mananampalataya. Kumpara doon sa nakaraan, di ba? Nakaraan, alipin na alipin siya ng kasalanan. Pero ngayon, hindi na ako ang gumagawa nito. Ibig sabihin, hindi niya itinuturing na ang kasalanan ay galing sa bagong pagkatao niya, sa bagong likas niya. Bago na tayo mula nung nakilala natin si Kristo So, ibig sabihin na hindi na akong gumagawa nito kasi bago na yung pagkatao ko. Hindi yan ang gusto ng bagong kalikasan ko ngayon na ibinigay ng Diyos. Ibig sabihin, ang kanyang bagong pagkatao kay Kristo ay hindi na sumasang-ayon sa kasalanan. Dapat yan ang nararamdaman natin, mga kapatid, na hindi nga na natin na-enjoy yung pagkakasala. Kaya sabi niya, hindi na akong gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. So, ito yung makasalanang likas na meron pa rin tayo sa ating laman. Kasi nabubuhay pa rin tayo rito. Kahit tayo ay mga naligtas na. Ibig sabihin, pinapakita nito mga kapatid na merong spiritual na realidad na may digmaan talaga. Struggle sa ating kalooban. May natira pa rin kasalanang impluensya sa ating katawan at pagnanasa. Parang ano lang yan kung i-illustrate natin yan mga kapatid, kung ilalarawan natin paglalarawan lang to, isipin mo ang isang hari na napatalsik sa trono. Yung trono, yung hari nito, yan yung kasalanan. Napatalsik siya sa trono. So pinaalis na siya sa palasyo pero ayaw niyang umalis, nandun pa rin siya. Wala na siyang legal na kapangyarihan. Hindi na siya hari pero nandun pa rin siya. Sumisigaw, nakikialam, at sinusubukang ibalik ang kanyang kapangyarihan. Parang ganun yung kasalanan Parang haring pinantalsik na, ang kulit-kulit, gustong ma-recover ang kanyang kaharian. Kaso, hindi na siya namumuno. Pero nandun pa rin, di ba? Kaya may instruction sa atin sa ibang mga talata ng Biblia. Huwag na maghari sa inyo ang kasalanan. Hindi na tayo dapat pinaghaharian. Kasi nandiyan pa rin yan Kumakalaban sa atin Ito nga, sabi nga rito sa Galatia 5:17. Tingnan nyo. Tutuloy natin mamaya yung Roma, babalikan natin yan. Tandaan nyo, babalikan natin mamaya yung Roma. Sa bandang huli. Kasi kung dito tayo magtatapos, mga kapatid, sa sinasabi ni Pablo rin, parang natalo siya. Hindi po siya natalo dyan. At hindi siya nanalo nang dahil sa kanyang sarili. Makikita po natin, babalikan po natin yung continuation niya mamaya. So, dito muna tayo sa Galatia. Makikita nyo mga kapatid. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu. Alam natin, laman, yung mga makasalanang katangian natin, no? Nagnanasa yan laban sa Espiritu, laban sa Holy Spirit ang tinutukoy dyan. At ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa, upang hindi ninyo magawa mga bagay na nais ninyong gawin. So, nagkakalaban yan. Mula nung tayo na nampalataya kay Kristo, tinatakan tayo ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, ipinagkaloob sa atin ng Holy Spirit. Di ba ba? At dahil yan sa Holy Spirit na ipinagkaloob sa atin, nagkakaroon ng labanan ngayon. Gusto ng laman, likas na pagkatao natin, kasalanan. Ayaw ng Espiritu Santo. Nilalabanan yan. Kaya nagkakaroon ng conflict. Nagkakaroon digmaan sa loob natin. Maliban na lang, kung wala ng digmaan, baka naman napayapa na tayo. At sumuko na tayo doon sa ating labanan. So, gano'n yan mga kapatid, no? Maging aware tayo dyan. Baka na-enjoy na natin pagkakasala. Baka naman hindi tayo mananampalataya. So, ang spiritual na digmaan ay totoo. At kung nararanasan mo ito kapatid, patunay ito na buhay ang Espiritu ng Diyos sa iyo. May umuusig pa sa iyo. Nauusig ka, nakukonvict ka pa sa kasalanan mo. So, ang spiritual na digmaan ay hindi nangangahulugan ng pagkatalo, kundi patunay ng buhay na pananampalataya. So yun mga kapatid, katotohanan ng spiritual na digmaan, yan ang number 1 na dapat natin tanggapin, na meron talagang ganyan sa buhay po natin. Pero sandali lang mga kapatid, hindi ba talaga ang kalaban natin sa digmaang ito? Sino nga ba talaga ang kalaban natin sa digmaang ito? Gaano kalawak ang labanan na ito?
Yan ang pag-uusapan natin sa ikalawang punto natin, yung lawak ng espiritual na digmaan. Ano ba nasasakop nito, mga kapatid? Yung lawak ng espiritual na digmaan. Hindi lang laban sa sariling digmaan natin, mga kapatid, na ating tinatalakay sa unang punto. May mga puwersa sa paligid na umatake rin bukod sa kasalanang nananatili sa atin. Kaya yung lawak ng espiritual na digmaan ay number 1, mga kapatid. Yung tinalakay natin kanina. Yung kasalanang nananatili sa atin. Yung sinasabi ni Pablo, kasalanang nananatili sa kanya. Yung huling talatang binasa natin sa Roma. Paalala ko lang sa inyo yun. Subalit ngayon, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. So, yan yung number 1. No? Na lawak ng espiritual na digmaan. Yung kasalanang nananatili sa atin. Meron pang natitira eh. Hanggat tayo nabubuhay nito. Kaya, pero huwag tayo mangamba, mga kapatid. Nandiyan ang Holy Spirit. Sundan lang natin, may guide tayo. May kumukontra. Huwag tayo masyadong malungkot na mawawalan tayo ng pag-asa. Okay, malungkot tayo dahil nakagawa tayo ng kasalanan. Dapat lang. Dapat talaga nalulungkot tayo dahil parang kinukurot tayo. Inuusig tayo ng Espiritu Santo na yung ginawa natin ay mali. Magandang sinyalis yun, mga kapatid. No? Na yung kasalanang nananatili sa atin, kinikilala natin na meron pa rin ganun. Pero hindi para magpaalipin tayo. Para labanan natin yan. So, number 1. Ang number 2, mga kapatid, mga makapangyarihang spiritual na kaaway. At ang number 3, ay ang mga sistema ng mundo, o ang sistema ng mundo na humikayat sa kasalanan. So, yan yung lawak ng spiritual na digmaan. No? Ngayon, natalakay na natin number 1. Dito na tayo siya number 2. Ang mga makapangyarihang spiritual na kaaway. Meron kasing ganyan, mga kapatid. Meron tayo spiritual battle. Ika nga. May spiritual na kaaway tayo. Kaya nga, spiritual na digmaan yan kung tawagin natin. Ang sabi rito, sapagkat ang ating pakikipaglaban, yung pakikipagdigma natin, ay hindi laban sa laman at dugo. Ibig sabihin, spiritual nga, na hindi laban sa laman at dugo. Ibig sabihin, hindi mga tao ang kalaban natin. Kaya nga, spiritual warfare yan, mga kapatid. Makapangyarihan yan. Bakit? Pero hindi siya uubra sa Diyos, siyempre. Pakita rito, may power yan. Kung sa atin lang, mas makapangyarihan yan. Wala naman tayong kakayahan kung wala si Kristo sa atin. Sabi rito, excuse me, sapagkat ang ating pakipaglaban na hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan. Ano yan? Gobyerno ba yan? Hindi po gobyerno yan. Hindi po nga mga tao yan, hindi nga laban sa laman at dugo. Ano yan? Laban sa mga kapangyarihang di nakikita na nag-ahari sa sanlibutan. Sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. No? Kaya nasabi natin makapangyarihan. Pero siyempre, masigit na makapangyarihan ng Panginoon Diyos. Pero makapangyarihan yan sapagkat laban sa mga kapangyarihan di nakikita. Ano ba yan? Yung ating kalaban, mga kapatid, hindi kapwa-tao natin. Hindi gobyerno, kundi si Satanas at ang kanyang mga demonyo na naglalayong iligaw tayo, dayain tayo at sirain ang pananampalataya ng mga anak ng Diyos. Kaya ang ating armas, mga kapatid, ay hindi spiritual. Dahil hindi naman, spiritual pala ang ating armas, hindi physical. Dahil ang kalaban natin, spiritual Hindi tayo hawak ng mga barel, ng mga na literal na barel, literal na sandata, kundi mga spiritual. Gaya halimbawa ng panalangin, pananampalataya, salita ng Diyos at mamaya tatalakayin pa natin yan. Diyan din sa Efeso, babalikan natin mamaya yung continuation yan. So, makapangyarihang spiritual na kaaway. So, yan yung lawak niya. Bukod sa sarili natin, meron pang makapangyarihang spiritual na kaaway. Yun na nga yung mga demonyo, diablo, di ba? At bukod doon, yung sistema ng mundo na humihikayat sa atin para magkasala. Paano natin nasabi yan? Ito, sistema na kung saan tayo nabubuhay. Sabi sa unang 1:2:16, sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, lahat daw na nasa sanlibutan,
Ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata at ang pagnanasa o pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Kaaway yan, mga kapatid. Isa pang kaaway yan. Inumun na tayong tubig. Nakakatay lalam muna. Excuse me, mga kapatid. Pasensya na kayo. So, dito mga kapatid, yung talatang ito nagpapakita ng tatlong pangunahing tukso na naririto sa mundong ito. Ano-ano yon mga kapatid, na mga nabanggit yan? Masamang pagnanasa ng laman. Ano ibig sabihin yan? Yung mga makasalanang hilig yan. The lust of the flesh. Hilig ng katawan yan. Halimbawa, kahalayan, kalibugan, katamaran, mga masasamang bisyo, mga masasamang pag-uugali, mga kiliti ng laman na makasalanan na na-enjoy ng mga tao. So, masamang pagnanasa ng laman. Number 1 yan. Number 2, ang pagnanasa ng mga mata, yung mata natin, mga kapatid. Ingatan natin kung ano yung tinitingnan natin, kung ano yung tinititigan natin. Yung pagnanais yan sa mga bagay na tingin natin maganda sa paningin, pero makasalanan naman pala na humihila sa atin sa pagkakasala. Kaya yung mga pinapanood natin, tinititigan natin, mag-iingat po tayo dyan, mga kapatid. Yan yung mga nasa sistema ng mundo na humihikayat sa atin para magkasala. At ang pagmamataas sa buhay, pagmamataas, di ba? The pride of life. Yan yung mga kayabangan, pagyayabang, pag-aangkin ng buhay na para bagang walang Diyos sa buhay. So nakita nyo no, yung tatlong bagay na yan. Masamang pagnanasa ng laman, ingatan natin, mga kapatid, yung dinidesire natin. Pagnanasa ng mga mata, yun din. At yung pagmamataas sa buhay. Huwag tayong magmayabang sa buhay natin. Huwag natin titingnan yung sarili natin na mataas. So yan, di ba, sistema ng mundo yan at lahat ng yan, mga kapatid, sabi, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Lahat ng ito, hindi galing sa Diyos yan, kundi sa makasalanang sistema ng sanlibutan. Kaya't bilang mga Kristiyano, tayo ay tinatawagan o inaaralan na huwag makisama sa takbo ng mundo, kundi mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ang daming bilin sa Biblia, di ba? Huwag tayong umayon, baguhin natin ang pag-iisip natin. So yan yung sistema ng mundo. So ganyang kalawak, mga kapatid. Yan yung lawak ng spiritual na digmaan natin. So saan ka po tutungo ngayon dyan? Nasa paligid mo lang, nasa sarili mo, nasa paligid mo, nasa tinitirhan mo. Kaya kailangan natin, mga kapatid, harapin yan. At yung ikatlong bagay natin, paano natin naharapin ang spiritual na digmaan sa tulong ni Kristo? Kasi pag hindi mo hinarap yan, talo tayo, mga kapatid. Diba? Pag mayroong umaatake sa atin at hindi natin hinarap, ano mangyayari sa atin? Maski naman sa tunay na digmaan, talo agad tayo, may default. Hindi ka pumapalag eh. So nakita niya, no? Kailangan pumalag po tayo, mga kapatid. Paano harapin ang spiritual na digmaan sa tulong ni Kristo? Ang spiritual na digmaan, mga kapatid, huwag nating kalilimutan, ay totoo. Di ba? Hindi mo maharap yan kung ayaw mong tanggapin. Eh. At ang unang hakbang sa tagumpay ay ang pagkilala na may labanan talaga. Kaya mga kapatid, itanim natin sa isipan niya para maging aware tayo. Meron tayong makikipagbaka laban sa kasalanan. Hindi kainaan, mga kapatid, doon umamin na nahihirapan tayo. Mahirap talaga yan. Hindi namang weakness yan eh. Kapag inaamin natin, kinikilala natin, mahirap para sa atin yan. Kundi isang hakbang yan ng paglapit sa grasya, biyaya ng Diyos. Kasi nahihirapan tayo, so yan ang nagtutulak ngayon sa atin, yung karunungan na yan, nagtutulak sa atin para manalangin, tumawag sa Diyos, at umingi ng tulong sa Diyos. Pwede tayo manalangin ng Panginoon. Meron labanan akong hinaharap. Nahihirapan ako. Tulungan mo ako na labanan ito. Di ba? Sa bawat araw, sa bawat pagkakamali, aminin natin na nagkamali tayo at ipanalangin natin yan. Yung taong umaamin, handa siyang tumanggap ng tulong. Dapat ikilalanin natin na mahina ako rito. Kailangan itawag ko sa Diyos doon. Ipanalangin mo sa Diyos yung kahinaan mo, kapatid. Mawawala yan. Maniwala ka. Para naman yung pagkasalanan natin na matira na lang dyan, yung mga puro hindi sinasadya, puro aksidente.
Kung may kasalanan kang inaalagaan, itakwil mo na yan. So yung mga kapatid, no, kailangan aminin natin. Yan ang pagharap. Matapos ilarawan ni Pablo yung matinding tunggalian kanina. Kung maalala ninyo, dun sa Roma, 7:15 hanggang 17, sabi ko sa inyo, babalikan natin yung continuation yan. Umabot siya sa puntong, diyan talaga, kung diyan tayo matatapos sa talata natin kanina, parang natalo ata si Pablo. Kung sa sarili lang niya, talo siya. Pero hindi po siya natalo sa tulong ng Panginoon. Alam niyo bakit? Kung itutuloy natin, balik tayo sa Kapitulo 7 ng Roma, 17 tayo natapos, hindi natin dadanan ng 18, 19. Dito na tayo sa 24. Parang inulit lang naman niya kasi yung 18, 19, 20, hanggang 23. So, sa 24 tayo. Dito makikita natin, mga kapatid, no? Sa talatang ito, sabi ni Apostol Pablo, kahabag-habag ako, o kahabag-habag na tao ako. Nakita niyo, no? Oh, yeah. Helpless na siya eh. Pinakita niya kanina, parang yung ayaw niya, yun ang ginagawa niya. Alam niya kung anong dapat gawin, pero nagagawa pa rin niya yung ayaw niya. Yung kasalanang nananatili sa kanya. Kaya sabi niya, kahabag-habag na tao ako. Sino magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? So, pag-amin yan, di ba? Aminin ang laban. Huwag itong itago o iwasan. Kinilala ni Pablo ang kanyang kalagayan. Ang tagumpay, mga kapatid, nagsisimula sa pag-amin na kailangan ko ng tulong. Huwag ikahiya ang pakikipagbakat ang ating kahinaan, kundi idulog natin ito sa Diyos. Yan ay dapat makita natin yan, yung kahinaan natin ang dapat humihila sa atin, nag-aakay sa atin para lumapit sa grasya o biyaya ng Panginoon Diyos. So, mga kapatid, para siyang sumisigaw dyan, no? Pero hindi senyales yan ng pagkatalo. Tumatawag nga siya dyan. Pagtawag sa Diyos yan. Hindi sigaw ng pagkatalo yan. Sigaw ng paghingi ng saklolo yan sa Diyos. Sigaw ng pagkilala yan na hindi ko kaya ito sa sarili ko. Kailangan ko ang tulong mo, O Diyos. Parang ganyan niya, mga kapatid eh. So mula roon, mula dyan, mga kapatid, dumaloy ngayon yung pag-asa. At dito nasabi natin, mga kapatid, susunod na babasahin natin talata. Yung kasunod lang yan, nandito yung tagumpay. Hindi naman talo si Pablo sa bandang huli dyan eh. Tagumpay pa rin tayo, mga kapatid, sapagkat sabi nga, ngunit salamat sa Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo na Panginoon natin. Ay kapag sinabing ngunit, mga kapatid, nagpapakita yan na iyan yung naging sitwasyon niya. Sa kabila ng mga masamang pangyayari, sa masamang sitwasyon, nagpapasalamat siya ngayon sa Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Diba? Ibig sabihin, naligtas siya rin, mga kapatid. Ganyan ang dapat to natin makita. Ang talatang ito yung nagpapakita ng pagkilala ni Pablo sa tagumpay na nasa kay Kristo. Kahit na patuloy siyang nakikipaglaban sa kasalanan sa kanyang katawang makalaman, sa kalooban niya, nais niyang sundin ng Diyos, ngunit dahil sa kahinaan ng laman, siya ay nagkakasala pa rin, gayon pa man, mga kapatid. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, may pag-asa, may kapatawaran, at may tagumpay. Yan sabi niya, kaya nga ako mismo ay naglilingkod sa kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng aking pag-iisip, ngunit sa pamamagitan ng laman ay nasa kautusan ng kasalanan. Kapag ikaw nabubuhay sa laman, nasa kautusan ka ng kasalanan, pero ang kalagayan niya, mga kapatid, ay naglilingkod siya sa kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pag-iisip. Yung kalaliman ng kanyang pagkatao, di ba? Yung kanyang desire ay nandun na sa paglilingkod sa kautusan ng Diyos. Sinasabi pa rin ni Pablo dito sa 2 Korinto, mga kapatid, 10:4. Dito makikita natin na makipaglaban sa paraan na hindi makalaman, kundi makadiyos. Ganyan natin naharapin yan. Bukod sa aminin natin yan, hingi tayo ng tulong, meron tayong action din na gagawin. Sabi dito,
sapagkat ang mga sandata ng ating pakikipaglaban ay hindi makalaman, kundi makadiyos na may kapangyarihang makagiba ng mga kuta. Kuta, strongholds, di ba? Yung mga matitibay na kampo. Yung mahalagang punto rito, mga kapatid, makipaglaban sa paraan na hindi makalaman, kundi makadiyos. Ang talatang ito ay nagtuturo na bagamat tayo nabubuhay sa mundong ito, sa laman, ang paraan ng ating pakikipagbaka sa espiritual na digmaan ay espiritual din. Bilang mga Kristiyano, hindi makalaman. Ibig sabihin, hindi ayon sa galit, hindi sa karahasan, hindi sa panlilinglang, gaya ng sanlibutan, dahil hindi naman tao ang kalaban natin, kundi spiritual warfare to. Paano ang pakikipaglaban na hindi makalaman, kundi makadiyos? Ito yung sasagutin natin mga kapatid dito sa huling bahagi natin, na isuot natin ang buong baluti. Yung baluti, malalim na malalim o kaya lumang Tagalog yan, na ang ibig sabihin, the whole armor of God. Ito, mababasa natin yan. Pamilyar ng iba rito pero pinapaalala po natin ito sa lahat. Dito yung sinasabi ni Pablo sa 6:13 hanggang 17, na isuot natin ang baluti, take up the whole armor of God. Sabi nito, kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos. Yung buong baluti, armor. Parang yan yung full battle gear. Kumbaga sa panahon natin yun, armor of God. Yung kasuotang pangdigma. Ito ay isang pagtuturo na ang buhay Kristiyano ay may espiritual na labanan nga. Kaya tinatawagan tayo isuot. Isuot natin ang buong baluti ng Diyos. Armor of God. Ang kanyang ito yung kanyang mga ibinigay na espiritual na kasangkapan natin sa pakikipagdigma. Bakit natin kailangan yan? Upang kayo'y makatagal sa araw na masama at kumagawa na ninyo ang lahat ay tumayong matatag. Nakakita nyo, no? Kailangan natin ng armor of God para makapanindigan tayo, makapanatili tayong tapat at matatag kahit sa pinakamatinding pagsubok at labanang espiritual. Pag-aralan po natin ito, mga kapatid, tuloy pa natin ang basa. Kailangan natin dito ang katotohanan at katwiran. Ito yung armor of God. Ito na yung mga sangkap, mga instrumento natin, mga kapatid, sa pakikipagdigma. 6:14, kaya tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan na suot ang baluti ng katwiran. So, tumindig daw tayo. Ano ibig sabihin ng tumindig? Ibig sabihin, huwag ka aatras. Harapin mo yan. Panawagan yan na haharapin natin yung pakikipagdigma. Sasagupain natin yan, espiritual na pakikipagdigma. Tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibigisan ng katotohanan na suot ang baluti na katwiran. Nabibigisan. Ano yung nabibigisan? Having girded, yung pinakasinturon yan. Sinturon, baywang, di ba? Ang inyong mga baywang, no? Hindi naman literal yan, pinapakita lang. Yung bewang, di ba? Ano ba yun? Big kiss. Kung bakit sa panahon natin, yan yung belt. Yun yung sinturon na nagpapatibay at nagpapakilos sa buong katauhan natin. Katauhan ng mananampalataya. Dapat ang buhay ay nakaangkla sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Yung bewang natin, nabibigisan ng katotohanan. Tapos suot ang baluti. Yung baluti dyan, breastplate. Yung pagkakagamit ng baluti ngayon dyan, breastplate. Ano yung breastplate, mga kapatid? Yung pantakip sa dibdib. Nung araw pa, mga kapatid, wala pang bulletproof vest. Sa panahon natin ngayon, bulletproof vest yan, di ba? Pero nung araw, di ba, mga Roman soldiers, mga sundalo nung araw, may bakal dito sa dibdib para pag hinampas ka, hindi masyadong, may panangga ka, di ba? So, suot ang baluti na katwiran. Yung righteousness, katwiran, nagsisilbing protection yan ng puso natin, gaya ng baluti sa dibdib, di ba? Ng isang sundalo, ito'y tumutukoy sa pamumuhay natin, mga kapatid. So, yung sa sundalo, protektado yung dibdib niya, di ba? Kasi nandiyan yung mga vital organ natin, Pag yan ay nabugbog, at least may protection ka. At ang protection natin, mga kapatid, ay ang baluti ng righteousness. Breastplate of righteousness.
So, ano yung righteousness? Pamumuhay yan ng matuwid. Bunga ng ating pakikipag-ugnayan kay Kristo. Dahil ikaw kay Kristo, namumuhay ka ng matuwid. Ganyan natin naharapin ng digmaan. Mamuhay tayo sa katotohanan. Mamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Pakikipagbaka na yan, mga kapatid. Yung ginagawa natin. Sumunod na talata. Dito naman ay nabanggit yung ebanghelyo ng kapayapaan. Ano ba yan? At nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Nakasuot sa inyong mga paa. Tumutuko yan sa sapatos, sandalyas, di ba? Sinusuot ng mga sundalo. Sa pakikipaglaban, mahalaga na meron tayong protection sa paa. Sa literal, di ba? Maayos dapat ang sapatos natin, ang combat shoes sa panahon natin ngayon. Para hindi tayo madulas, hindi tayo matisod, protection yan sa paa natin. Habang lumalakad tayo at nakikipagdigma. Yung pagiging handa rito, mga kapatid, ay pinapahiwatig nito ang kahandaan at pagiging alerto natin sa anumang oras upang kumilos para sa Diyos. Ang tunay na mananampalataya ay tapat, laging handa. Laging handa tayo dapat na humayo, magturo at magpatotoo para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Ibig sabihin, ang ebanghelyo ng kapayapaan niya na mabuting balita tungkol kay Jesucristo na dala ni Kristo. Yung kapatawaran, ng kasalanan, pagkakasundo sa Diyos at buhay na walang hanggan. Ito rin ang tinutukoy sa ating tungkulin na ipahayag natin ang mensahe sa iba. Di ba? So, sa ating pamumuhay, inilalakad natin ang ebanghelyo ng kapayapaan. Pinapamahagi natin yan. At tayo mismo namumuhay sa ebanghelyo. At sa 16, so ebanghelyo ng kapayapaan. Sandata pala yan. Kalasag ng pananampalataya. Ano yung kalasag? Shield. Kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya. Kalasag, pananggayan. Na sa pamamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. Palaso ng masama. Di ba yung nakapanood kayo pelikula? Yung pana may apoy. O panangga mo riyan, mga kapatid, yung pananampalataya. Kaya patatagin natin ang ating pananampalataya. Paano magiging matatag ang ating pananampalataya? Sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. Titibay tayo sa kaalaman, titibay tayo sa pananampalataya. At i-practice natin yung pananampalataya, pamuhay po natin. So napakahalaga ang pananampalataya. Yan palang pananampalataya. Panangga natin yan, panangga sa mga nag-aapoy na palaso ng masama. Pag inaatake ka, labanan mo ng pananampalataya. Kaya kailangan maging matibay ang pananampalataya natin. Kaya huwag nating pababayaan ang ating pagtitipon. No, mga kapatid, lalo na yung mga face-to-face na pagtitipon. Huwag nating pababayaan yan. Kung kayo ay natututo dito sa online na pagtuturo, dapat ay natutunan na ninyo ang kahalagahan ng pagdalo sa mga face-to-face na pagtitipon. Yan yung natuto ng online. Sabi ko nga sa mga kapatid madalas kung nakinig lang kayo nung pandemya, 3 taon tayo walang pagtitipon, halos 3 years walang pagtitipon, kung hindi kayo nag-absent sa online na pagtitipon, dapat nung bumalik ang face-to-face, ay masigla kayong dumadalo na ron. Sapagkat ang pag-aaral ng salita ng Diyos, yan ang maghahatid sa atin, mga kapatid, sa kasiglahan ng ating pananampalataya. At tinuturo dyan na tayo ay huwag nating pabayaan ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil una-una, kailangan natin ng kalasag ng pananampalataya. Paano titibay ang pananampalataya natin? Sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. At hindi lang dito sa online. Ano ang application? Online lang to, mga kapatid. Online lang yan. Ang application yan sa tunay na buhay natin. Di ba? So, yun po, mga kapatid. At sa verse 17, binanggit naman dito yung pinaka-helmet natin, helmet ng kaligtasan. Tapos may tabak din tayo, espada. Yan ang tabak ng Espiritu, na ang tinutukoy na tabak ng Espiritu, salita ng Diyos. Kaya sabi nga rito, at taglay ninyo ang helmet ng kaligtasan. Yung helmet natin, kaligtasan. Yung kaligtasan mula sa Diyos ang nagpapaprotekta sa atin sa kaisipan at kamalayan. Di ba? Ibig sabihin, nasa isipan palaga natin yung salvation. Nagsisilbing protection sa isipan natin. Nasa ulo yan, helmet . At ang tabak ng Espiritu.
Ano ba yung tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos? So, kita niyo, no? Mahalagang salita ng Diyos. Bahagi yan, mga kapatid, ng pinaka-uniforme natin sa digmaan. So, mahalaga, mga kapatid, patuloy tayong dumalo sa pagtitipon. Salita ng Diyos ang gagamitin natin pangwasiwas natin sa mga kalaban natin. Naalala niyo si Jesus mismo nung tuksin siya ng Diablo sa Mateo 4, nung siya nag-aayuno. Ang Diablo tinudokso siya. Ang mga sagot ni Kristo, nasusulat. Ibig sabihin, gumagamit ang Panginoon sa Kristo na nasusulat. Salita ng Diyos yung kinukot niya sa Old Testament para tanggihan niya yung mga tukso. Kaya, halimbawa, tinutokso ka, natutokso ka, alalahanin mo ang salita ng Diyos na nagpapaalala sa iyo ng sitwasyon mo. Natutokso ka, nawawala ka ng pag-asa, natutokso kang gumawa ng kasalanan, isipin mo ang salita ng Diyos. Pero ano yung isipin mo ang salita ng Diyos kung hindi ka naman nakikinig? Kaya mahalaga yung nakikinig tayo palagi at nagbabasa ng salita ng Diyos. So yun po mga kapatid, ang ating tinatawag na kung paano natin naharapin ang spiritual na digmaan sa tulong yan ni Kristo. Kasi lahat ng yun ibibigay sa atin kung tayo na kay Kristo. So yan po mga kapatid, at sa ating pagtatapos ay kung ikaw man kapatid ay nasa kalagitnaan na nag-i-struggle ka laban sa kasalanan, ito mga kapatid, hindi ito laban na narinig o nakikita. Spiritual warfare nga eh. Kung meron kang pinoproblema dyan, huwag kang bibitiw. Yung tagumpay ay hindi dahil sa lakas mo, kundi dahil sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Katulad yung pinag-aralan natin yung baluti ng Diyos, yung full armor of God, ipinagkakalob yan sa mga mananampalataya. So manalig tayo, manalangin tayo, kumapit tayo sa salita, patuloy tayong dumalo sa pagtitipon, mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Sapagkat na kay Jesus manggagaling, nasa Diyos manggagaling ang tagumpay natin. Kaya mga kapatid, ang tahimik na digmaan sa puso ng mga mananampalataya, totoo yan. Totoo na meron tayong labanan, laban sa laman, laban sa mundo, laban kay Satanas, laban sa mga demonyo. Ngunit sa kabila ng ating mga kahinaan, may tagumpay tayong matitiyak sa pamamagitan ni Kristo. Siya yung ating lakas, ang ating sandata, at ang ating tagumpay. Kaya't isuot natin araw-araw mga kapatid, ang baluti ng Diyos. Yung pinag-aralan natin, pagbulay-bulahin ninyo araw-araw yan. At lumakad tayo hindi sa takot, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa gitna ng digmaan ng labanan na ito, tandaan natin si Kristo ang ating kapanalunan. Para manalo tayo sa digmaan, kapit lang tayo sa Panginoon. So hanggang dyan mga kapatid, pagpalain tayo ng Panginoon, naway nakatulong ito upang tayo lalong tumibay pa sa ating pananampalataya at magsipag sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po'y muling manalangin.